Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amer for Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 7 to 13. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran, nasa inyo pa rin ang desisyon nito para pag-uhin. Tandaan nyo na kung gusto nyo na positive reading lang, gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito para sa inyo. Dahil nagbibigay ako ng mga warning o mga babala, ganyan. Hindi yun negative, it's a warning, no? Kaya, kung gusto nyo positive, hindi po ako yun. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na hinihintay o may mga sitwasyon ka na hindi mo mabitaw-bitawan kasi umaasa ka na magiging okay yung sitwasyon na yon or magiging maganda or mapufulfill mo yung bagay na yon. Sa nakita ko, na handun ka sa sitwasyon na nalilito ka o naguguluhan o nakakaramdam ka ng you feeling stress, pwede rin kasi sa pagod yon or kung ano man sitwasyon na meron ka. You feeling depressed o may mga bagay na nakakapagpapa-heartache sa'yo o handun yung emotional pain. May mga bagay na gusto mong aksyonan, gusto mong gawin o desisyonan. May mga bagay na gusto mo na rin kasing itama. Noon, maaari naghahanap ka ng clarity. Paring ganon. Sa sitwasyon mo, may mga bagay ka na ini-illusion o dinidream na doon din yung sitwasyon na siguro minsan hindi ka nakapagtutulog o kulang yung tulog mo or pag-ising-gising ka. Pwede rin night shift ka kasi, no? Pero dito sa sitwasyon mo kasi, nakikita ko naman na may mga reward naman na parating sa buhay mo or nahandun yung situation na magiging kontento ka sa meron ka sa ngayon. Or maybe there is someone here. May separation sa iba, no? Pwedeng ikaw, may sa iba't separation. Maaring may mga unexpected blow-up emotion din ako na nakikita sa'yo. Malungkot, ganyan. O kaya, ano ba yun? O kaya hindi yung sitwasyon may mga bagay na hindi mo pwedeng i-delay to. Pwedeng i-delay mo, ganyan. May mga intense pain or may mga bagay ka na pinag-iisipan o pinag-aaralan this time. Pwedeng ganun. At kaya hindi ko pamakita yung action and movement mo dito sa sitwasyon. Tingnan natin. May travel ka? Malayo man o malapit yan, ha? Meron kang 10, 13, 16, 19, 32. Leo, Capricorn, Sagittarius, and Aries. Oo nga, no? Lumabas nga. May delay nga. Galing nga. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga delay situation sa buhay mo. And also, may mga challenge, kumbaga, no? May mga hinihiling ka o may mga wini-wish ka, syempre, na maaring hindi pa yun matutupad o hindi pa siya magaganap. May mga asamin ka kasi. Yun, nagkakaroon ka ng limitation sa buhay mo. Maaring may mga sitwasyon na you want to structure o may mga bagay ka na gusto ng desisyonan o gawin niya. Pero maaring yun is nag-iisipan mo muna o i-delay mo muna yung bagay na yun. Or may mga bagay na kailangan na ayusin lang o sa ayos, no? Mag-ingat ka when it comes sa mga matatalim na bagay o matutulis na bagay. Pwede kang matusok, masugatan, or someone into your life na mas bata sa'yo, pwedeng ganun. Or kapamilya, karelasyon, kung sino man yan, ingat ka. Yun na nakita ko. Just a warning lang naman, no? And meron din ako nakikita, lalo kung may mga buntis, o kaya is
is may mga gusto magbuntis o may mga manganganak, kaya ingat kayo. O kaya kahit yun sa mga pet mo, halimbawa yung pet mo buntis, ingatan mo siya, ganyan. Kasi medyo, delikado rin sa nakikita ko dito, yun, sa iba sa inyo. No? May mga doctor and hospital ako na nakikita sa part mo, and then maaari din magkakaroon ng mga, surgery or accident, or, ano tawag dito? Pwede rin mga papa-check up, ganyan. Yun ang nakita ko sa iba. Sa mga iba naman sa inyo, siguro hinihiling nyo na magkaroon o mabuntis, no? Ang sinasabi kasi dito is may mga bagay na kailangang ayusin or need to progress. Kung gusto mo talaga magbuntis, ha? Yun, siguro iwasan mo yung mga pagpupuyat, ganyan. May mga bagay na kailangan mo na umpisahan, o kaya may mga bagay na kailangan mo ng vitamins, o kung kailangan mo mapag-doktor ka, baka may problema ka rin sa matres, ganyan, or someone into your life, ganun. No, kailangan ng ayusin o isaayos. Kasi pwedeng iyon is hindi mangyari kung inaasam mo yun. Yun, iba sa inyo, yun nga, may mga new member of the family. Yun, feeling emotions, magkakaroon ka ng mga reflection from the past. Iba sa inyo is merong sinasabi na paghihiwalay o pag-isolate, pwedeng ihiwalay mo yung sarili mo in a situation. Ganyan. O kaya may taong aalis o ihiwalay sa'yo o lalayo o iiwas. Pwedeng ganun. O pwedeng ikaw ito, ha. Halimbawa, nagkaroon ng ayaan. Pwede hindi ka pwede kasi you are busy. O kaya kasi ayaw mo silang kasama. Pwedeng ganun. Kung ano man yan. O kaya may sarili kang lakad. Mga ganun sitwasyon. And then also, meron ding loneliness, may mataas ang ego, or nandun na yung sitwasyon na may sinasabi na need to progress. Siguro may mga something government, official, building, apartment, papers, documents, pwedeng ganun. O may mga dapat aayusin, may mga pipirmahan. Ay lalo na ngayon, di ba kasi parang tax ata ngayon, ang nakita ko dito. Yun, maaari may mga ganun kang dapat umpisahan o gawin. Mga ganyan. Kung ano mga papers and documents yan. Sa nakita ko dito na need to progress. O kung may mga problema, dapat ayusin. Yung mga iba dito, kung may mga wish come true talaga kayo, is kailangan ng proseso or kailangan na talagang i-pursue itong sitwasyon na ito. Pero, may mga dapat lang talagang ayusin. May mga dapat kang umpisahan this time, energy ni Libra. May tao na hihiling sa'yo, mas bata sa'yo, na gusto niyang, hindi ko alam, parang gusto niyang mag-outgoing or gusto niya nang lumabas, mag-travel, may playing, parang gano'n. Pakaayain ka niya or magkakaroon ng ayaan to go out. Energy. Iba dito, you are inspired, no? Sa iba sa inyo, parang may mga bagay na may inspired ka or thinking about something gano'n. May mga bagay ka raw na para mas more ka mag-trust sa intuition mo or may mga bagay ka na i-imagine sa iba sa inyo. Your energy this week. Energy mo. Same, pareho. Okay, energy mo this week. Ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka daw ng disappointment either sa kasamahan mo sa trabaho o sa kapamilya mo o sa karelasyon mo. Basta kung ano man disappointment yan. Makakaramdam na iba sa inyo ng sadness. O kaya naman sa iba naman sa inyo, energy nyo is pwede rin kasi na pagod, no? Yun na nakita ko. Baka pagod ka, baka magiging moody ka kasi pagod ka, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo is energy mo
Yung energy na iba dito is masaya yung nakikita ko dito. Maaring magkakaroon ng mga union or communication with someone who's connected na talaga sa'yo. Pwedeng mga dati mo kakilala, ganyan, mga dati mong connection. Yan, magkakaroon ng union or connection muli sa dating kakilala. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka naiisipin na you want to improve or nahandun din yung iba dito na you will give an effort and hard work. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa pamilya mo, sa relasyon mo. Yung alam mo yung kahit na pagod ka, kahit na nahihirapan ka, magbibigay ka pa rin ng effort doon. Ganun, nandun ka sa point na yun. Doon yung parang may mga bagay din na you hiding your feelings. Mga ganun. Iba dito may mga mamatsyagan daw kayo or someone is mamatsyagan daw. Tingnan natin ang parating kay Libra. Pwede explain ito. Parating po sa kanya. Ano to, universe? Explain nyo nga. Oh, okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, merong taong nag-iisip o may taong iniisip ka na gusto kanyang kausapin na maaring ito is related to a money. Kasi baka wala siyang pera. Baka may taong humingi sa'yo ng tulong. Nagko-connect daw sa'yo. And then also, sa iba naman sa inyo is, yun nga, may aring kayo is night shift o kaya kulang kayo sa tulog, yun ang parating sa inyo. Yan, medyo kailangan nyo rin, try to make it balance. Ang nakikita ko dito, kung may mga dapat kayo na inom-inom lang may mga vitamins, ganyan, o kaya hot water, o hindi wag hot water, mapapaso kayo. Mga maligamgam, lagyan nyo ng lemon, ganyan. Yung mga energetic na makakapag-energetic sa'yo, ganyan. Magbawi-bawi ka kapag kulang ka sa tulog, ha. Parating din sa'yo, sa nakikita ko dito is, sa iba sa inyo is may tao, may tao talagang kukonek sa'yo dito. May tao na mag-a-apology or thinking about something apology. Pwedeng ikaw yung nag-iisip nito or siya yung nag-iisip. Pero may apology ako nakikita. Pwede rin na ipaparamdam niya lang sa iyo to. Yung apology niya, hindi siya magsasalita pero ipaparamdam niya. Or pwede rin na ikaw ito sa kanya. Ganun. Parating din, there's a hardship situation. Baka nga siguro nga, busy ka. Ganyan. Baka busy ka, kaya medyo nakikita ko yung hardship mo. Nakikita ko yung pagod. Nakita ko yung pananakit ng ulo, pananakit ng paa, masama yung pakiramdam. Yun na nakikita ko sa iba. No? Kaya yun nakikita kong parating sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, medyo kumapit ka. Kailangan mo kumain ka. No? Kailangan mo magbawi-bawi. Ganyan. Yun nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin na dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Libra. Wala, bumagsak pa talaga. Ay, devil pala yun. Diyos mayo, kaya pala bumagsak. Ano ba yan? Diyos mayo. Pero bumagsak talaga siya. Galileo. Okay. Iba dito kasama mo to sa trabaho. Iba dito relasyon. Either relasyon mo to kasama sa trabaho. Mamaya na yung advice, ha. Sabihin ko sa iyo muna to. Nandito rin kasi siya. Ay, ganun. Talaga po. Okay, meron tao dito na maaring
ipapasok ka niya in a option situation. Halimbawa, sa relasyon, ganyan. Halimbawa lang sa relasyon yan, you're in a option. Sa halimbawa, sa trabaho, wala kasi yung isa, pero handyan ka, ikaw na lang yung pipiliin ko. Ganon. Halimbawa lang ganyan. Basta kung ano mga option yan. Yan, magkakaroon na doon din yung may mga sitwasyon na may mga magda-doubt sa'yo or maybe someone's doubting. Ganyan. May mga doubt situation, may mga negativity situation. Ako na nakikita dito. And then dito din sa sitwasyon na to kasi is merong pagkalito. No? Ibig sabihin, either ikaw ang malilito or someone is malilito. May mga delay or cancel din ako na nakikita dito. Alam mo, may blockage ka nga eh. Okay, so dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung makontrol ka ng sitwasyon. Siyempre, yung mapahata ka sa sitwasyon. Iwasan mo na mag-doubt ka sa sarili mo. Iwasan mo na ipasok mo yung sarili mo in a situation of not good, ganyan. If you have a bad habit, alam ko naman na wala ka naman bad habit. If you lang naman. O kaya is, kung hindi ka nakapag-exercise, take an exercise, walk, o may mga plano na hindi ka makapag-decision, siguro may plan very carefully, ganyan. May mga bagay na need to prepare, ganyan. Iwasan mo na hindi ka makapag-prepare, iwasan mo na mag-doubt ka, iwasan mo maghintay, pero you need to be very careful and don't rush. Iwasan mo na matalo ka ng iba sa yung makontrol ka. Halimbawa, sa relasyon, kasi mahal mo siya, gusto mo siya. Halimbawa lang pero alam mo na may someone o alam mo na option ka. Pero nasa sa'yo pa rin. Hirap kasi magsalita no? Kasi it's your life. Pero kasi hindi ko si devil kasi, no? Iwasan mo yung magpatalo ka sa mga sinasabi ng iba sa'yo. Halimbawa, may mga dark thought o may mga masasamang sinasabi sa'yo, ay nako, bahala ka mo sila, mapagod sila, kadadadal, kakachismis dyan. O kaya wag ka nang sumausaw sa mga ganyan-ganyan. Hindi rin niya makakagood sa'yo kasi the more na nagsasali ka dyan, the more na ma-attract mo yung negativity. Ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ay, tsaka hindi ka magtrust sa intuition mo dito Tsaka may mga bagay ka na kailangan mong actionan and iwasan mo na hindi ka magkaroon ng level up when it comes sa sarili mo, sa ibang aspeto ng buhay mo. Make a plan and decide. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy, tingnan mo 10-10. Parang nag-ano pa no. Yung mo sabi ko. Ate, parang engot lang Okay. When it comes sa love sa mga single dyan. Sa mga single. Ay, may babalik Sa iba naman sa inyo is meron kayong makikilala by the internet. Yun ang nakikita ko sa iba. Actually, marami naman dumarating sa'yo. Dito. Pero sana wala siyang karelasyon. O maaari itong tao na pamilyado o ikaw yung pamilyado. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung kayo is nagkahiwalay, kasi dito sa relasyon na to, nagkaroon ng problema or maaring pamilyado yung isa sa inyo or may karelasyon talaga siya, no? Pero gusto ka daw niyang kausapin, may pagbabalik na magaganap or gusto niyang bumalik, yung maaring makaka-receive sa kanya ng text message or communication, pero alam mo, pinag-uusapan ka nila. May taong pinag-uusapan ka. May tao, sa iba naman ito kung karelasyon to, may taong kausap siya babae Yun, ang nakikita ko sa kanya. Gusto kanyang, kasi sabi niya dito, gusto niya daw na makipag-ayos sa'yo.
itong tao na to. Pero naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon at tamang oras o kung kailan siya makipag-usap. Baka next year makipag-usap tayo or maybe this week also sa iba sa inyo. Yan, ang nakikita ko. Pero sa kanya is itong relasyon na to is hindi pa to tapos, sabi niya. Or maybe this is you ha. Sa mga magkakarelasyon naman yan, diyan, ang nakikita ko dito is merong biglaan o merong ikakagulat o maikabibigla na magaganap o mangyayari dito sa relasyon na ito. Ate, ano yun? Maganda ba siya? Dito, may kagugulat kayo. Pwedeng sa party niya o pwedeng sa party mo. Pwedeng sa biyanan o sa magulang. Pwedeng ganun. May malalaman ka. Pwedeng mga problema ito. Yun. Ako nakikita ha, pwede magkakaroon kayo ng problema, may mga unexpected or unexpected situation na pwedeng mabigatan ka o kaya pwede rin na masyadong marami yung responsibility mo in this relationship, pwedeng sa family mo o sa relasyon na to, pwedeng ganun, magkakaroon ka ng ganun, heavy responsibility, pwedeng ganun. Ako nakikita ha, yun ang nakikita ko. Pwedeng halimbawa, bibigyan mo siya ng suporta, bibigyan mo siya ng pera, ganyan. O kaya siya yung magbibigay sa'yo. Yan, may mga ganun sitwasyon. May kumaga, sa iba naman sa inyo is, maaring halimbawa, may mga lakad kayo, o kaya may mga plano kayo, itong relasyon na to, magkakaroon ng mga pagpapaliban. Pwedeng magkaroon ng mga pagpapaliban sitwasyon. Mga ganun. May pagpapaliban o pwedeng i-delay, ganyan. May bully, ano. Money. Kasi may ikakagulat ka sa relasyon na malalaman mo. Pare ko, nasisinok ako ha. May sumisinok ba dyan? Money niya. Uy, galaway. Sa money mo, maganda yung money mo. Kasi iba sa inyo, nandito kayo sa point na may mga these actions. Pwede rin kasi ito na iba sa inyo night shift o kaya may mga new project kayo, may mga gagawin kayo, may mga po-focusan kayo, may mga didesisyonan kayo, ganyan. Nandun ka na rin sa point mo na maaring nag-iipon ka ng pera kasi meron kang sitwasyon na gusto mong desisyonan. Pwedeng may bibiling ka, pwedeng magta-travel ka, pwedeng may a-actionan ka, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ate, magiging maganda ba siya? Sa nakita ko ito, maganda naman siya. When it comes to a challenge, ako nakikita, okay naman siya kasi maaaring iba nga sa inyo is nag-iipon. Kung titignan mo, king and king, oh. King. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng connection sa 2 tao or 3 tao. So, iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng connection sa mas bata sa'yo. Related ang money. Pwedeng may kakausap sa'yo. Diba? Related ang money dito. Yun. 2 at 3 tao nakikita ko no? Diba dito bata? Itong si Libra Motiro to Advice po kay Libra. Ay, dito ka. Hindi ko muna sabihin advice magkakaroon ng mga
happy gathering or pwedeng magkakaroon ng mga pag-chill-chill sa iba sa inyo. Siguro magkakaroon ng mga konting kainan, inuman, kapihan, sabay ganun eh. O kaya may mga gathering, joy, may mga collaboration situation. May taong kokonek sa'yo, dalawa man sila, tatlo, o lima, apat, o lima, ganyan. Magkakaroon ka ng connection na gano'n. Baka mag-chill-chill kayo. Within the 3 days, 3 weeks, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Or maybe by the 6, ganyan. Pwedeng 6 days, after 6 days, pwedeng gano'n. Sa iba naman sa inyo, when it comes to advice, ay may kokonek sa'yo dito. May kokonek sa'yo. Ibig sabihin, may taong hihingi sa'yo ng suporta. Pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin mo, pwedeng bata. Hihingi sa'yo ng suporta or ikaw ang bibigyan mo talaga ng suporta. When it comes to advice, be happy. Be happy, no? Siyempre, alam ko naman na happy ka sa buhay, ganyan. Sinasabi rin dito na this is time na maging very creative ka and make a plan, move forward ka sa plano mo, take it action, explore ka lang na explore, sinasabi dito. Pagtiyagaan, pagpursigihan, at huwag kang susuko sa hamon ng buhay na magaganap o mangyari sa buhay mo. May mga bagay na kailangan tapusin o may mga bagay na need to close and be more on matured, don't be stagnant. Ang sinasabi nila, you need to leave the past situation in your life and then kailangan sa'yo is to continue ka lang sa direction to find your goal, have a clear path, movement, need mo ngayon ng positive motion. Kung may mga bagay na kailangan mong sabihin, magbigay ng opinion, magsalita, gawin mo. Think to the future and syempre, free yourself in a situation na ikakagod mo. Tsaka huwag ka daw magsayang ng oras o panahon sa isang sitwasyon na pwedeng makapagpahatak sa'yo to downfall. Huwag kang ma-out of control. Ganyan. Huwag kang ma-stagnant in your situation. Yun ang sabi. Movement. Take care of yourself din, sabi dito. Diba sa inyo, thinking about business? Nag-think about business or you have a business? Arigatou namaste, God bless.